Hello everyone, our topic for today is from the book of 1 John chapter 4 verse 9. Sabi dito, and this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. So sa Tagalog po, sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. So, ang talatang to, ito yung unang celebration ng Christmas na nung pinanganak si Jesus Christ. At dito, patungkol ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito yung basehan kung bakit tayo ay dapat na mag-ibigan. Kasi ito yung sinulat ni Apostol Juan na kung saan kailangan na tinitingnan natin yung Christmas, yung first Christmas na sinugo ng Diyos si Kristo. So, ang perspective na ang God the Father, that God has to walang plan na ibang plano patungkol sa salvation dahil sa kanyang perspective walang ibang way na maligtas tayo. Kasi yung unang plano ng Lord is to send the Lord to be His missionary. Lord Jesus Christ to be His missionary. Nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa sobrang minahal tayo ng Diyos, alam niya sa kanyang sarili na walang ibang way para maligtas tayo. Kaya binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Kung meron mang ibang way apart from Jesus Christ para maligtas tayo, di sana hindi na sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. So, yung first Christmas, halimbawa, bilang magulang, meron tayong anak. Yung anak natin, hindi natin pwedeng ibigay ang ating mga anak or isang anak na kahit na sinong taong makasalanan, na kahit anong mangyari, hindi natin ibibigay, lalong-lalo na sa taong makasalanan. Walang makakatumbas sa Diyos natin dahil ang tingin niya sa sanlibutan, walang kapag-asang maligtas kundi sa pamamagitan ng kanyang anak. So, ang Diyos Ama ay binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para maging tagapagligtas natin, mabuhay bilang tao, namatay doon sa krus para sa ikaliligtas natin. So, ang Lord ay walang ibang plano. Dahil sa kanyang pagmamahal, binigay niya si Jesus Christ para maligtas tayo, magkaroon tayo ng salvation. Yung pag-ibig ng Diyos Ama, sobrang lawak, hindi masusukat ng kahit minsan na sinuman. At hindi natin dapat pagdudahan yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasi, ikaw bilang tao, hindi mo maibibigay yung nag-isa mong anak para lang maligtas ang sanlibutan, para lang maligtas sa mga taong makasalanan. So, yung pagsugo niya ng kanyang anak para mabuhay tayo sa pamamagitan niya, ang pagbibigay niya sa atin ng new life through Jesus Christ. Tandaan mo na ano bang pwede nating maisukli dahil sa pagmamahal niya.
Why can't we surrender our comforts in this world na minsan hindi natin sinusunod yung mga kalooban ng Diyos na dahil komportable tayo na meron tayong mga kailangan meron sa atin. So, sobrang komportable natin. Hindi tayo sumusunod sa dapat nating sundin. At yun yung pagkakaroon ng pagsamba, pagsunod, na yun lang yung tanging maisusukli natin yung pagsunod sa kalooban niya. Sobrang tindi ng sakripisyo ng ating Panginoon. Why we don't offer to ourselves na mag-serve sa ating Panginoon? At magsimula tayong maglingkod, magsimula tayong sumunod dahil siya lamang yung nakakapagbigay sa atin ng buhay na may kaligtasan, na may pagmamahal, may comfort, at higit sa lahat, yung tindi ng pag-ibig niya sa atin dahil sa pagsugo ng kanyang anak sa atin. Kasi walang ibang paraan kundi magkaroon tayo ng panibagong buhay, kundi ang dugo at sakripisyo na ibinigay sa atin ng Diyos, na hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay at kahit sino mang tao sa mundo. Kaya, kailangan, minsan ang iniisip natin sa Pasko, regalo, or yung matatanggap natin sa mga tao na generous. Yung mga pagbibigay ng mga material na bagay ng mga tao. Yung pagbibigay ng mga regalo sa mga inaanak. Parang nagiging celebrate ng Pasko ay minsan commercialism na lang. Yung pagkakaroon ng celebration ng Pasko ay parang isang pagbibigayan or ng mga material na bagay. Hindi yung pagbibigayan ng kailangan yung alalahanan natin yung pagmamahal, pagbibigayan. Kasi yung commercialism, yun yung parang material na bagay na lang minsan ang pagse-celebrate ng Pasko. Kailangan, it's all about God sending His Son through Jesus Christ. Yung si Jesus Christ ipinanganak for mission. At hindi yun para lang sa mga bagay na matatanggap natin mula sa tao. So, do not buy into commercialism. Kailangan may essence ng Christmas na yung may pagmamahalan, may pagbibigayan na totoong alalahanin natin kung ano ba talaga totoong nangyari na ang history kung bakit nagkaroon ng Christmas. Yung patungkol sa Diyos, hindi yung patungkol sa mga sarili natin na may enjoy natin dahil sa mga party-party. And it's not all about material things na we need to celebrate Christmas worshipfully na para papurihan siya at alalahanin yung i-celebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na mayroong pasasalamat sa ating mga puso at yung thanksgiving, yung pagsamba sa Kanya na yung pagmamahal niya sa atin na sobra-sobra. So, alalahanin po natin yon at hindi yung mga pansarili pa makamundong bagay na iniisip natin dahil sa kung bakit sineselebrate ang Christmas. So, i-celebrate natin na nakatuon at nakapo